Bakit nga ba marami gumagamit ng RDL Babyface Solution number 3? Nakakaputi lang ba siya ng face? Nakakatanggal lang nga ba ng pimples and acne? Nakaka-glass skin nga ba? Mahapdi ba? Safe ba itong gamitin? Lahat ng mga questions na yun ay ating sasagutin sa vlog na to. So watch till the end mga kazap. Bago ang lahat, ano nga ba ang RDL Babyface Solution number 3? Ano nga ba ang content solution ng RDL? Basahin natin tong formulation ng RDL. HML contains hydroquinone 40 mg and tretinoin 20 microgram. Hindi ko siya alam kung paano siya i-pronounce. Basta ganyan ang kanyang basa. Meron daw siyang ganong chemical. Itong nasa box na to is 30 ml. It is for external use only, for anti-acne, keratolytic, and depigmenting agent. It's very important mga kazap na malaman natin kung ano yung solution na meron sa loob nito para may educate naman tayo kung ano yung mga ginagamit nating mga items sa ating mukha o sa ating balat. Ano nga ba tong hydroquinone na to? Safe ba tong gamitin? Nag-search ako dito. Hydroquinone is a skin bleaching agent. So, pampaputi siya. Meron siyang bleaching agent. And then, yung tretinoin is a form of a vitamin A that helps the skin to renew itself more quickly. Meaning to say, itong tretinoin na to, nakakatulong siya para mag-renew tayo ng skin na mas mabilis. Okay? Ang nagamit ko lang sa loob ng 6 days ay isang 30 ml na bottle. Maliit lang yung bote niya, 30 ml. Nabili ko siya sa Mercury Drug at napakamura lang niya. Ang price niya is 36.75 pesos lang mga kazab. Diba sa panahon dati, typically may mga papel sila sa loob na andun yung instructions or manual para basahin. Pero sa panahon ngayon, nasa box na mismo, nasa loob na mismo yung instruction. Kailangan natin siyang punitin ng maayos mga kazab para mabasa kung paano yung direction for use, yung warnings and precautions, and yung mga adverse effects na ina-expect natin. Meron siyang English version and Tagalog version. Next, hindi ko na siya babasahin isa-isa. Sasabihin ko na lang sa inyo yung mga na-experience ko. Nag-vlog ako day by day within 6 days. Ito nakikita nyo sa akin ngayon is 1 week after na po ito. Dito nyo malalaman kung talaga bang effective itong si RDL Babyface Solution number 3. Number 3 kasi mas mababa yung kanyang content ng chemicals compare sa ibang solution. Like yung solution number 2, mas mataas yung content ng retinoin. Yun lang yung mga kazap, kaya meron siya mga numbering. So start po tayo ng first day ko. So mga kazap, ito yung first day ko, nakapaghilamos na ako dyan. First pahid ko, pahid tuloy. Ito yung first na gamit ko sa aking face. Mas okay o mas prefer na gamitin mo ang item na to sa gabi kasi nasa bahay lang tayo, natutulog lang tayo, na hindi tayo na-expose sa init sa labas ng bahay natin. Makapansin nyo, ang first na ma-expect nyo dyan is yung amoy. Matapang talaga yung kanyang amoy. Sobrang tapang niya as in, sobrang tapang niya. At mahapdi po siya. Sobrang mahapdi po siya. At yun ang challenge mga kazap. Another thing mga kazap, ganito yung ginagawa ko kung paano ko ina-apply ang solution sa aking mukha. Dampi-dampi lang ang technique para hindi masyadong ma-irritate yung ating face sa solution. At pakingatan ng ating mata, baka pumalagyan. Then mga kasap, ito yung kinabukasan. Kung mapapansin mo, parang normal yung face ko, marami parang pimples. Disclaimer lang po, hindi po ako dermatologist, hindi po ako expert sa mga skin chuchunes. Sinishare ko lang po yung naging experience ko dito sa product na to. Kasi over the counter naman siya, hindi mo kailangan ng reseta para mabili mo ang product na to. Balik po tayo sa video. So, ito po yung second night ko sa paggamit. O nga pala mga kazap, yan, kung mapapansin nyo, naaray-aray na ako dyan. Sobrang hapdi niya talaga. Dahil may ginagamit po akong sabon. For example, maghihilamos po kayo, huwag niyo pong gagamitin ang sabon direkta sa inyong face. Kasi may chemical din po kasi yung sabon. Much better po kung hindi na po kayo gumamit ng sabon, yung kahit tubig na lang sa gripo nyo. Pero halimbawa, na dudumihan pa rin kayo sa face nyo, parang ang oily-oily pa rin, ang gawin nyo na lang mga kazap, daw nyo na lang yung konting sabon sa tubig, tapos saka kayo maghilamos. Hindi ganun kasakit yung reaction ng RDL sa ating face. Ito po yung second night natin. Then early in the morning,
Makapansin nyo, meron na po pamamalat na nangyayari. Nagpipil na po siya mga kasap. Tapos kung makapansin nyo, hindi naman po gano'n ka-severe yung aking mga pimples. Marami po talaga akong pimples, marami po akong pores. Tapos medyo hindi talaga siya nawawala. Lalo na sa mga boys, kung kayo ay may mga bikote, may mga balbas kayo, pag nag-shave tayo, nagkakaroon po talaga tayo ng pimples. Third night na po ito mga kasap. Yan, mahapdi na yan mga kasap. Kung makapansin nyo, mapula na po yung aking mukha dyan. Ito na po kinabukasan after the third night. Kinabukasan na po yan. Kung makapansin nyo, nakamalat na po talaga yung face ko ng super. Parang naaginas na yung aking face. Yun naman, naka-duty po ako dyan. Kaya mga kasap, mag-a-advise po ako sa inyo mamaya after the video na ito kung ano yung mga mas kailangang i-priority natin. Kapag naman nasa labas tayo mga kasap, gumamit tayo ng face mask or ng sombrero para hindi po ma-expose ang ating skin. Okay, for the fourth night, ulitin ko po, huwag po tayong gagamit ng direct na sabon sa ating face kasi sobrang hapdi po talaga, as in sobrang hapdi po talaga. At kapag nag-umpisa po kayo nito, wag na po kayong hihinto. I-challenge nyo na po yung sarili nyo ng kahit 5 days. Kasi ako ginawa ko 6 days kasi meron pa natin sa bottle ko. Oh, sakit! Namumula po ang ating face dahil po dun sa chemical, dun sa bleaching agent. Then kinabukasan po, ganito na po. Yes po, tunay po na makaka-experience po tayo ng glass skin mga kasap. Ano po ang pimples ko? Yan. Sa mga panahon na yan, nagdadry na po yung aking mga pimples. At sinubukan ko lang naman po itong item na to kasi sobrang hindi ako nauubusan ng pimples. Pagkatapos ng isang meron naman hanggang sa dumadami siya. So nakaka-irita at nakaka-low ng confident po yung mga ganong mga dumi sa mukha. Yan, 5th day na po, 5th night. It's better po na gamitin natin ang item na to ng 2 times a day. Sa aking case po kasi dahil nag-aaral po ako, so 1 time lang po ako gumagamit nito sa loob po ng isang araw o sa loob ng 24 hours. Yan, kung mapapansin nyo po, medyo luminis na po yung aking face dyan. Medyo luminis na. Pang 6 days na po yan, pang 6th night na po. At mga kasap, kapag nga pala kayo magpipil at halimbawa naramdaman nyo na nangangati kayo, huwag nyo po kakamutin ng inyong Oo kuko. nga pala mga kasap, kulay yellow yung substance ng RTL. Parang kulay ihi siya mga kasap. After ng 6 days ko, yun na po yung aking pagmumukha. Ilang naman po na medyo nanginginang. Opo, effective po siya mga kasap. Naglight yung aking skin, aking mga dark spots ko, naglight po yan. Pero meron pa po ako remaining na natitira sa aking face kahit po tapos na po yung aking 6 days challenge. Ayun na mga kasap. Bago nyo gamitin ang item na to, kailangan nyo i-consider itong mga sasabihin ko sa inyo. Una, kailangan mong alamin kung anong schedule mo. Bakit? Baka naman kasi estudyante ka, nag-aaral ka, o kaya naman graduation nyo, o kaya naman meron kayong outing. Mas prefer po na gamitin nyo po ang item na to sa bakasyon para hindi po maantala yung inyong face. For example, graduation pic nyo pala, tapos yung mukha nyo ganyan naagnas, diba? Alamin nyo po muna schedule nyo na hindi po maaantala yung skin challenge po na gagawin nyo. Next po natin is consider po natin yung ating age. Baka naman sobrang bata mo pag gusto mo na magpaputi. Baka naman ikaw ay 12 years old and below, bawal po yun. Sabi po kasi sa papel na to, dun sa box, 12 years old and below is contraindicated. Pero for me, mas okay kung 18 years old and above ka na po gagamit nito kasi hindi ka na doon minor. Pwede po ang item na to sa lahat ng gender. Basta po 18 and above po kayo gagamit nito is very applicable po. Then number 3, i-consider po natin ang ating work.
Contraindicated po sa item na to ang overexposure ng sunlight. Kung ang work po nyo is, alam nyo pong sobrang init po, nasa field po kayo, tulad po ng mga construction workers, mga engineer po na laging nasa field at laging nasa initan, mga farmers, basta mga work na sobrang expose yung ating skin sa araw. Contraindicated po doon, bawal po gamitin si RDL. Bawal na bawal po din siya sa may mga skin asthma. Kung may sakit ka po sa face, huwag niyo po gamitin, lalo na kung may sugat po kayo sa face, kasi gagamitin niyo po ito. It's for external use po only. Bawal po ito sa may mga sugat, mga kazap, kasi lalong sasakit lahat, lalong lalala, lalo po mag-i-inflame pang inyong sugat. O worse pa, baka po magkaroon pa po ng ibang complication sa inyong face. Next, ang expectation natin, syempre, isasummary ko lang po, yung amoy po ng RDL ay sobrang matapang po talaga. Parang alcohol siya na may alak, na may gas, na may ano, sobrang atapang po talaga. Makapangisi na lang kayo ng mga kasap tulad yung nasa video kanina. Alam mo po is talaga po mahapdi po talaga. Mahapdi po talaga, ma-experience nyo. Pangatlo po, pamumula po ng face. Talaga po mamumula ang inyong face kasi ginamitan po natin ng chemicals. Number 4 po is panunuklap. Yes po, ma-experience nyo po panunuklap na para po maagnas na po ang inyong face. Panglima po, may experience nyo po yung feeling nyo po is mababanat po yung face nyo. As in parang nababanat siya, na parang meron kang kung ano meron sa mukha mo. Pang-anim po, nasabi ko na pangangati. Yan, pangangati po. Huwag nyo po kalimutan yung safety precautions po kapag nakangati. And yes po, dryness ng pimples. Nag-dry po ang pimples ko sobra. Dati po sobrang malalaki yan eh. Hindi lang po siguro halata dun sa video pero dati po kasi malalaki po yun. Pero ngayon nag-dry po siya. Hindi naman po ito basta magic na pagka-apply mo, okay na, makinis na ako, makayan. Hindi po ganun, hindi po magic. It really takes time po para po gumanda yung face natin. Tiyagaan lang po talaga mga kasap, hindi po talaga magic ang pagpapaganda ng face. Sa mga nagtatanong po kung ma-achieve po pa yung glassy skin, yes po, ma-achieve po 100% ang glass skin, pero hindi po siya permanent. Tulad po nito, after 1 week po ng paggamit ng RDL, hindi na po siya ganun ka-glass skin. O nga pala mga kasap, it's good for 2 months lang po ang using nito. Po tayo mag-e-extend hanggang 3 months. Baka po magkaroon po tayo ng ibang complication sa balat. Akin nga po is 1 week lang, pero may result na naman po. Okay na po tayo dun. Sa mga nag-search kung effective ba talagang RDL Baby Face Solution number 3, ito po naging experience ko mga kasap, sineshare ko lang sa inyo. Yes po, effective po siya at I'm happy for the result po. Sabi ko nga po kanina, it really takes time po para mas umokay po yung face natin. Kung kayo po ay may mga severe acne at pasok po kayo dun sa qualification para gumamit ng RDL, so you can use RDL Baby Face Solution number 3. Hindi po ako sponsor nito mga kasap. Ako ay simpleng tao lang po sa Pilipinas na gumamit po at sumubok ng product na to. At yun lang po mga kasap. Thank you po sa inyong panonood. Sana po nakatulong ang video na to para makapag-decide po kayo kung itutuloy nyo po ba ang paggamit ng RDL Baby Face Solution number 3. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa akin channel at pampastaran ng aking bell para ma-update ko po kayo sa aking mga bagong vlogs. And comment down below po kung ano po yung mga items na gusto niyo pong ipa-review sa akin na personally po ay gagamitin ko. Thank you for watching. See you po in my next vlog. Bye-bye!